Hello po. Anay, kaway-kaway. Nagkaway ka naman. Yan. Gagamitin namin. Dito po tayo sa Barangay 102, Sony District 1, Tondo, Manila. Sa tahanan ni Nanay at saka ni Sister Carmen po. yan, Sister Carmen. Minsan sa isang linggo po ay pinapasyalan ko sila rito upang dala ng salita ng Panginoong Diyos na nakasulat po sa Biblia. Gumagamit po tayo ng Biblia, ngayon maliit, New Testament. Alam niyo po, napakahalaga sa isang tao na madala mo siya ng salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos, iba po yung salita na nakasulat sa Biblia eh. Iba yung salita na ba, napukwentuhan lang kayo, iba yun. Pero yung pinag-aaralan na tungkol po sa salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, yun po ang higit na mahalaga. Kasi po, tayong mga tao, mayroon tayong mga tinatawag nilang espiritu. Kaya kailangan po natin yan. Hindi kagaya ng mga, marites, kwentuhan. Wala po tayong mapapala dyan. Hindi nagpapatibay ng pananampalataya ng tao yan. Ang nakapagpapatibay, yung turo at aral ng Diyos sa Biblia na ating pong pinag-aaralan. Kaya lagi nyo pong tandaan, kung mayroon pumasyal sa inyo, pagbigyan nyo po. Basta nasa Biblia po yung tinuturo, ibig sabihin, binabasa. Para hindi po kayo maloko ng tao. Ano po? Kaya tayo, sila, every Sunday, ganitong oras, pinapasyal lang po sila. Lalo na po si Sister Carmen. PWD na po siya, hindi na po siya kagaya ng normal, meron siya kapansanan. Dati po ako ang pinagsimbahan. Yan. Dati umate siya kung saan siya simbahan na naggano ng araw. Pero nung makilala ko po, ganyan na siya. So, ang ginawa ko, ganito po ang ginagawa ko, dinadalaw ko siya. Ganun lang po. Sa po ako may katungkulan bilang asher. Tingnan nyo, ang Asher ganda po pa. ako kasi. Asher pa para sa kanyang simbahan na ginabibilangan ng araw. May tungkulin na po siya. May tungkulin na. Kita nyo, kaloob yan. Yan na sinasabi ng ang Diyos naglagay ng kaloob sa isang tao. At ang kaloob sa kanya ay asher sa kanilang simbahan. Pero dahil may kapasanan po, nagkasakit, ano man yung dumating, hindi na po siya makapagawa ng gano'n. Pero kaya nung nakilala ko siya, ito na po, regular ko na silang dinadalaw ni Nanay. Dinadala ng salita ng Diyos. Ito, Biblia. Sige, bago po tayo magsimula, tayo dudulog sa Diyos sa isang panalangin upang siya po ang gagabay sa atin. Kasi salita ng Diyos ang pag-aaralan, kailangan Diyos din ang gagabay sa atin para hindi po tayo maisahan ng mandaraya o ng diablo. Panginoon Diyos sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan mo po ang mga puso at kaisipan ng mga tao na nanonood ng video ito. Upalubos po namin mga luwahan ang iyong gustong idalhin sa amin na mensahe. Salamat po sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Si Apostol Pablo po ay apostol ng mga Entil. Tayo po mga Pilipino sa Pilipinas. Entil po tayo. At si Pablo po, sa kung Biblia ng ating pagbabasihan, siya po ay inassign ni Jesus Christ sa mga Entil. Tingnan niyo po yung talata ng Biblia, babasahin natin, kung saan sinabi ni Jesus, isusubo kita sa mga Entil. Sa chapter 26, ito. Sa verse 17 na 26 ng Gawa, verse 17, ililigtas kita sa mga Hudyo at mga Hentil na pagsusuguhan ko sa iyo. Kita niyo po. Si Pablo po pinadala sa mga kahentilan.
Bagamat siya po Hudyo, mula po siya sa 12 tribo ng Israel, doon sa Benjamin tribes. Doon nagmula yung kanyang lahi. Pero nung ginamit siya ng ating Panginoon sa ministeryo, ay ito, kagawan. Good afternoon po. Inasay siya bilang tagapagsalita ni Jesus sa mga kahentilan. Tayo. Kaya kung meron tayong kinikilalang apostol ng Biblia, ay unang-una si Pablo. Kasi siya po yung nilagay ni Jesus para mangaral sa mga hentil. Alam niyo po ba bakit pinadala si Pablo sa mga hentil? Sa mga Hudyo po, ang pinadala si Pedro. Yung side ni Pedro. Kasi dalawa lang ang karakter ng Biblia. Kung hindi ka Hudyo, hentil ka. Kailangan mayroong magdadala sa iyo ng mensahe. Sa mga Hudyo, si Pedro. Sa mga hentil, si Pablo. Yan. So, ang gagawin na ngayon ni Pablo sa mga hentil, ito, nasa Biblia rin po ang kanyang gagawin. Kaya babasahin natin yung susunod. Yung binasa natin Gawa 26:17, no? Ulitin ko ha. Ililigtas kita sa mga Hudyo at mga hentil na pagsusubuhan ko sa iyo. 18. Susubuhin kita sa mga hentil, sa mga taong iyon, upang imulat ang kanilang mga mata, upang ibalik sa kaliwanagan, mula sa kadiliman, sa Diyos at sa Diyos, mula sa kapangyarihan ni Satanas, at sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang makasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal ng Diyos. Tayo pong mga hentil ay makasalanan po tayo. Ayan o. Anong sabi ni Jesus? At sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang makasalanan. Yun. Meron tayong kasalanan. Ngayon, kapag tayo sumampalataya kay Jesus, ngayon ang tanong, paano ka makakasampalataya kay Jesus? O, dito po sa 10:17. Basahin po natin. 10:17. Ang sabi ni Apostol Pablo, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Maliwanag ang sabi ni Pablo, kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Kaya kapag isa kang mga ngaral, kaibigan, kailangan na pinangangaral mo ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Hindi mo pwedeng ipangaral ang sarili mo, hindi mo pwedeng ipangaral ang simbahan mo, wala kang ipapangaral kundi si Jesus lamang. Yun ang nakalagay eh. Binasa natin. Kaya sa panahon ni Pablo, wala pinagagawa si Pablo kundi ipangaral ang Jesus. Ito. Doon sa Korinto, tingnan natin sinasabi ni Pablo bilang hentil bilang apostol ng mga hentil, meron tayong babasahin dito. Ito, unang Korinto 1 sa 23. Ito. 20. Ah, 23. Ito. Ngunit ang ipinangangaral namin si Kristo, ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga hentil. Sino ang pinangangaral ni Jesus, ni Pablo? Si Yesu Kristo na ipinako sa krus. Sino bang ipinako sa krus? Hindi ba si Jesus?
Kaya yan ang kanila pinangangaral, yung tungkol sa Jesus Christ na napako sa krus. Kaya po siya napako sa krus kasi po, yung kasalanan natin, dinala po niya. Siya po ang nagpasan ng ating kasalanan. Siyang umako ng ating kasalanan. O tingnan nyo sabi ni San Pedro, sa sulat niya, sa unang Pedro, ganitong mababasa, chapter 2, verse 24. Ito, basahin natin. Mabuti po yung nagbabasa tayo para hindi po tayo mapagsabihan na, ay, ang yabang mo. Parang ganun lang dati. At least kung may binabasa tayo, hindi nila pwedeng sabihin, ay, nagyayabang yan. Hindi. Meron tayong binabasa. Unang Pedro 2:24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, yan ang pinangangaral ni Pablo. At ito rin ang pinangangaral ni Pedro. Yung ipinako sa krus. Sa kanyang pagkamatay sa krus, sino yan? Di ba si Jesus yan? Dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sige. Nakita niyo po, sabi ni Pedro, dinala niya ang bigat. Mabigat ang ating kasalanan, kaibigan. Parang pasan mo ang daigdig. Ganon kabigat ang kasalanan natin sa Diyos. Pero hindi po inalintana ni Jesus yan. Dahil mahal tayo ng Diyos, pinadala si Jesus dito sa lupa. Upang yung kasalanan natin na mabigat, sabi ni Pedro, ay dadalhin ni Jesus sa kanyang balikat, kaibigan. Kaya yung pinapasan na cross, ito po yung kasalanan natin. Yung bigat. Di po ba pag nanood kayo ng panoorin niyo po yung Passion of Praise, o kaya may mga iba't ibang mga lalabas niya, paparabas ng mga TV. Hindi ba ilang beses siyang bumagsak? Dahil sa bigat ng pasan-pasan niyang cross. Yun po yung kasalanan natin, yung dala-dala niyang mabigat. Kaya sabi ni Pedro, kinuha yung bigat ng ating kasalanan. Sa kanya po kinarga. Sa kanyang balikat dala-dala niya. Kaya kung manonood kayo ng mga ganyang palabas, diyan nyo makikita, ilang beses siyang bumagsak. Dahil po sa hirap talaga. Ano yan? Tiniis ni Jesus yun. Alang-alang po sa ating mga kasalanan. Tingnan pa natin sinabi ni Pedro, San Pablo, dito po sa Roma, meron pa nakasulat dito, sabi niya, sa chapter 5, basahin natin. Ito, sa 8. Ang nakalagay dito, ito, Roma 5:8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa ating noon tayo makasalanan pa. Kita niyo. Ang sabi niya, Apostol Pedro, pinadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Paano niya pinadama? Nung mamatay si Jesus sa krus. Yun ang katibayan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi baling ang anak niya magsakripisyo. Hindi baling ang kanyang anak ang maghirap. Hindi baling ang anak niya ang mamatay sa krus. Huwag lang po tayong maparusahan. Bakit?
Kasi nga, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng Diyos o sa lahat ng ginawa ng Diyos, ang pinakamagandang nilikha ng Diyos ay ang tao. Sapagkat ang tao ay inilikha ayon sa wangis at kalarawan ng Diyos. Kaya, perfect ang tao. Perfecto po ang pagkalikha ng Diyos sa tao, sa atin. Kanya lang, nang pumasok po ang dyablo, ayan, nawasak, Sira. nasira, yung magandang ginawa ng Diyos. Sinira ng kasalanan. Sinira ng kasalanan. Kaya, wala tayong kakayahan magbayad. Di natin kayang bayaran ng utang natin sa Diyos. So, sino ang pinadala niya? Si Jesus. Anong trabaho ni Jesus? Yan, kukunin niya yung sala natin. Kinuha po ang magkasalanan natin, binuhat niya ang kasalanan natin. Kaya dapat pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat ang ating kasalanan ay tinubos niya tayo. Yan, tama si Sister Carmen. Wala naman po pwede magtubos sa atin kundi si Jesus lang. Lagi niyo po tatandaan yan. Walang pwedeng tumubos sa atin. Kundi sa Panginoon. Yan, yung dugo. Pinako sa gitna po. Yung dugo, ay sabi dito sa anong nakalagay dito, tingnan nga natin sa 1:7. Anong sabi niya Apostol Pablo? Tingnan po natin ha. Dahil sa dugo. Lalagay ka ba? Ayan. Efeso 1:7. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. At sa gayoy, pinatawad na ang ating mga kasalanan. O, nyo? Ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos na ipinadaman niya sa atin. Binigyan tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala sa naisa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Kita niyo. Maliwanag po sinabi, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kung wala pong dugong natigis, wala po tayong kapatawaran, kaibigan. At wala tayong karapatan sa magpapatawad ng Diyos. Lahat tayo, sabi ni Pablo, ay nagkasala tayo sa Diyos. At sabi pa ni Pablo, ako yung pinakamasama. Kaya paggamit po ni Pablo, siya yung pinakamasama. Alam niyo po, yung paggamit ng kasalanan, hindi po ginagawa ng tao yan. Pero si Pablo yung inamin niya. Sinabi niya lahat ng tao makasalanan. Pero ako yung pinakamasama sa lahat ng masama. Merong confession, may paggamin. Dapat ganun din po tayo sa Diyos. Kung meron tayong kasalanan, aminin natin sa Diyos. At humingi po tayo ng tawad. Ang Diyos naman po ay handang makinig at magpatawad ng ating mga kasalanan. Tatandaan niyo po, walang Yesus pupunta dito sa lupa kung wala po kasalanan ng tao. Kung nasira po ang relasyon ng Diyos sa tao, tayo po yung lumayo sa Diyos, sinunod natin ang gusto natin, hindi ang gusto ng Diyos. Kaya sabi doon sa sulat ni San Pedro, unang Pedro 2:24, anong nakalagay doon? Panguli. Ano po sinabi ni San Pedro doon? Balikan lang natin.
po. 2:24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan nating iwan ng pagkakasala at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ano ang kapalit? Mamuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Araw-araw, kaibigan. Araw-araw. Kasi nandito pa tayo sa lupa. Madali tayong mabingwit ng kasalanan ni Satanas. Madali po. Kasi mahina po tayo. Tao tayo. Lilaman ang dugo. Tatandaan niyo po yan, kaibigan. Kung di niyo pa sinusuko ang buhay niyo kay Jesus, isuko niyo na po. Panahon na po ng pagsuko natin. Para magkamit po tayo ng kapatawaran ng ating mga sala. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa tahanan nila Sister Carmen upang magbahagi ng mabuting balita o salita ng Diyos sa kanila. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise God. Okay? So hanggang dito na lamang po ang ating mag-video. Sana meron kayong natutunan. Meron pong naiwas sa inyo. Kung meron kayong Biblia, pwede nyo po kasundin doon sa inyong mga Biblia. Basahin nyo po ang lahat ng binanggit ko na nasa Biblia rin naman. Sige po, Babayo, Barangay 102, Songit, District 1, Tondo, Manila.